Good afternoon sa lahat ng ating mga kasabahay who's watching all over the world. Welcome once again. Dito pa rin po tayo sa Pasig City Sports Center as we continue to witness the battle ng ating mga PBA Legends idol dito sa atin sa UNTV Cup PBA Legends Face-Off. At may kasama ako ngayon. Di na to, prinsesa ng Pasig. Good afternoon sa iyo, Ryan, at sa lahat po na tumatangkilik dito po sa ating UNTV Cup PBA Legends Face-Off. Pero bago po ang lahat, batiin po muna natin ang Happy Father's Day. Lahat po ng mga tatay na nandito po at nag-celebrate ng Father's Day dito sa Pasig City Sports Center. Happy Father's Day to you, Oo Ryan. nga pala, no Father's Day nga pala ngayon. Binabati ko ng Father's Day din si Aya. Saka ilalabas mamaya. Secret. Secret, okay. Malalaman mo na lang sa Instagram Ayan. post ko. Happy Father's Day sa'yo. Ayan. A very special afternoon po ang hatid namin sa inyo for today because this will be the last play date po ng ating eliminations round. Right. At dahil dyan, pag-usapan natin, partner, yung makukuha mga prizes ng ating mga teams dito sa PBA Legends, UNTV Cup PBA Legends Face-Off na maitutulong nila sa kanilang mga kapwa retired players. And the fourth place team gets 200,000 pesos. At para naman po sa ating third placer, sila po ay makakuha ng 300,000 pesos. And the second place team gets 500,000 pesos. Our champion team will go home with 1 million pesos na may tutulong po nila doon sa kanilang beneficiary, ang PBA Legends Foundation Incorporated. With a total of 2 million pesos. Tama, partner. I agree with you. Yan. Talagang ginagawa nilang lahat to para matulungan ng kanilang mga retired o kapwa nila na PBA Legends din. At ito pong konsepto na to ay konsepto ng ating Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. And partner, last week, what an exciting game ang na-witness natin dito rin sa Pasig City Sports Center. Let's Dahil do a nung recap. Game 1, pinasuko ng San Miguel ang kapwa Grand Slam team Alaska na score na 76-61. At para naman po sa ating Game 2 last week, di nagpadaig ang koponan ng Ginebra kontra sa Pure Foods with the scores of 100-83. And with that, sa ating mga kasambahay na nagtatanong kung ano nga ba ang team standings natin ngayon, tingnan nyo po sa inyong mga screens. On top, nangunguna pa rin po ang San Miguel 2-0. Ang Alaska naman po ay may 1-1 win-loss record. And Ginebra 1-1. At ang koponan po ng Pure Foods ay wala pa pong panalo dito sa ating executive face-off. Kaya muli ngayon ng hapon, hindi po namin kayo bibigoin dahil we have a doubleheader games na siguradong magpapalihab muli sa hardcourt. On Game 1, maghaharap po ang Alaska versus Pure Foods. At para naman po sa ating Game 2, andyan po ang koponan ng Ginebra kontra San Miguel. Kaya di na po natin patatagalin mga kasambahay. Ibibigay na natin sa dalawang magiting idol natin na nagsiselebrate din ng Father's Day ngayon. Happy Father's Day, Sir Eric Tipan at Coach Ronnie Magsano. Take it away. Take it away. Maraming salamat, Rina Villamor. Happy Father's Day din, Ryan Ramos. Ako po si Eric Tipan. Kasama ko isa sa mga PBA Legends, Coach Ronnie Magsano. Happy Father's Day, Coach Ronnie. At sa lahat ng mga fathers, mga tatay na nanonood sa atin ngayon sa UNTV. Same to you, kumparing Eric. At tunay nga po ang bali-balita na ang Father's Day ay kasunod ng Mother's Day dahil maliban sa napaka-importante ng mga ilaw ng tahanan, ang haligi ng bahay sumusunod kay nanay. Mismo, ganun ang setup talaga sa Mabuti ating ng mga tahanan. maliwanag. Remember, a happy wife, happy life. Exactly. At para sa mga pamilya, para maging happy naman kayo today. Yun nga, final day ng ating elimination round, Coach Ronnie. At so far, SNB wala pang talo pero mamaya natin makikita yan kalaban ng Ginebra. First game natin ngayon, parehong koponan na galing sa talo nung last Sunday. Pero ang kagandahan para sa team ng Alaska, meron ng isang panalo ang Alaska nang talunin nito ang Ginebra sa kanilang unang laban. Subalit yumuko in their last Sunday's match laban sa San Miguel Beermen, losing by 581-76. Samantalang ang team ng Pure Foods natalo sa San Miguel at hindi rin nakalusot laban sa barangay ng Ginebra. A win here today by Alaska might give them the second spot heading into the playoffs or might get them into a possible tie depending on what will happen sa final game natin sa ating last play date doubleheader. While on the flip side, para naman sa team ng Pure Foods, hindi nakalusot sa unang dalawang laban, gusto makakuha ng unang panalo sa araw ng mga tatay. Oo. So, hindi na natin po patatagalin pa. Alam namin, excited kayo. Punta na tayo kay Noel Villar para sa starting five. Good afternoon. Welcome to the Pasig City Sports Center for the first of today's doubleheader between Alaska and the Pure Foods in the UNTV Cup PBA Legends Face-Off.
Let's first meet the starting five of Alaska. At guard number 14, the Flying A, Johnny Abarientos. The other guard number 6, Mr. Clutch, Jojo Lastimosa. At forward number 16, the Hawk, Bong Hawkins. The other forward number 22, the Jet, Jeffrey Carriazo. And at center number 55, Big John, John Ferrios. Here now is the starting lineup of Pure Foods. At guard number 6, Tony Boy Espinosa. The other guard number 1, the Raven, Bong Ravenna. At center number 44, Defense Minister, Jerry Cordillera. At forward number 15, Dwight Lago. In the other forward number 16, Alvin, the Captain, Patrimonio. Officiating this ball game are Ian Borbe, Edgar Orpilla, and Rolly Boloron. This is the UNTV Cup PBA Legends Face Off. Andito na po tayo sa Pasig City Sports Center. Unang laban sa ating Sunday doubleheader dito sa PBA Legends Face-Off. Puntahan natin itong report ni Rex. Eric and Coach Ronnie, kasama natin ngayon ang lovely partner ni the Jet Jeffrey Carriazo, si Miss Erica Padilla Carriazo. How's it going, ma'am? AKA Mommy Jet, by the way. Now, Miss Erica, I know you have been seeing him in action, pero sa sidelines as a coach. How does it feel like right now to see him play on the hard court with his fellow legends? Well, there's nothing more to describe it, but really fun. When I was younger, when I would watch him before, you know, I would actually cheer for the other team, and I know that he was really very good during his time, but now it's really very enjoyable to actually be cheering for him and really wanting to make those shots for him. Interesting story. Now, ma'am, since today is Father's Day, can you give us an idea on how Daddy Jet is? Well, Jeff really is, you know, is an experienced father, having 4 kids ahead of our Jet. He really made things very easy for me. He's very reliable. After coming home from work, he would still be playing with Jet. So he's very hands-on, and that really makes things very easy for me also. Can you take us through the name Jet? Jet, we were able to give our son the name Jet because of the moniker of Jeff when he was playing. So it's actually a combination of both my name and his. My second name is Grace, and his nickname is Jet. That's why the full name of our son is Grayson Jet. Very cool. Have a sweet day. Thank you very much, Ms. Erica. Back to you, Eric and Coach Ronnie. Thank you very much. Maraming salamat, Rex. Right on cue, the Jet. Nagpaparamdam kaagad, Coach Ron. He scored the first basket para sa Alaska. And Mount Malingit retaliating on the opposite end, hitting a basket off the glass. Ayun naman, may report si Rina Villamor. Yes, Eric, since it's Father's Day, it's bring your family to work kind of day for the Pure Foods team. Kasama ko nga dito si Tita Jean Cordillera at of course, Miss Janelle Yap, the wife of Roger Yap. Now, I asked the wife, how are they being fathers to their kids? No, let's start off with Tita Jean Cordillera. He told me earlier that if there's someone also close to perfect, that's already Coach Jerry Cordillera. He's been a hands-on father to their 5 children and also the biggest spoiler to his 3 grandchildren. Inside the house, they call him as the gentle giant, or most of the time, they call him as a dad also. With Miss Janelle Yap naman, he told me that he's a very generous husband, especially to their 2 children, Chloe and Ryler, right? He
he also told me that most people doesn't know that he's a good cook. He does the cooking, especially when it comes to breakfast. He does the grocery and going to the market for them. Now, on the outside, Roger Yap looks like intimidating to most of the people. But sabi niya nga sa akin kanina ni Ms. Janelle Yap, Roger Yap is a very sensitive and emotional daddy. So Eric and Coach Ronnie. Maraming salamat, Rina. Janelle and Jean, thank you din. Pinaunlakan yung interview ni Rina. No? Sabi nga ni magaling na cook at very soft-spoken. Mabait daw si Roger. Pero sa court, 18 points yan in their last game, Coach Ronnie. Through the years, marami na akong mga nakasama sa mga kasalukuyang napapanood nyo na naglalaro. At tumatakbo ng mabilis sa ating hard court. And malalaman mo yung kanilang mga hidden talents, malalaman mo yung kanilang mga karakter. But through it all, sa kanilang big fighting hearts in their playing careers in the PBA, may mga soft spot yan sa kanilang mga pamilya, lalong-lalo na sa mga anak na dati naglalaro kasama doon sa Araneta, sa Field Sports, na dati ultra pa. And a lot of playing venues that I used to see this now grown up din na kids and children ng ating mga former PBA hardcourt heroes. Ano bang ikaw, Coach? Anong hidden talent mo? Ako, magaling akong maghatid at magsundo. Lagi silang on time. Bihira silang malate dahil pag na-late sila, malilate. Saka gustong-gusto kong kasama yung mga anak ko kung ano man yung ginagawa ko off the court. Pero kataka-taka ba yun, Coach? Roger Yap magaling magluto? Di ka nagulat? Hindi. Dahil somehow, you have to live a normal life outside of your playing career and you have to take your mind off the game. As much as you can because it gets to be monotonous in terms of routine if you get to play for over 10 years kasama ng Eric and we played over a decade in the program so you have to find a way to also enjoy life and likewise have that connection and bond with your family kung ano man yung iyong matuklasan na pwede niyong pagsaluhan o pagsamahan. Well, sa mga nasa court ngayon, Coach Ronnie, the likes of Alvin Patrimonio, Bong Ravena, Jojo Lastimosa, Johnny Abarientos, ano ba mga alam mo na hidden talent na mga to na hindi naman nila gustong itago, no? Pero hindi na lingid sa kaalaman ng mga manonood? Unang-una si Cap Alvin na matagal kong naging roommate at kasama sa national team. Mahilig sa music yan. Mahusay kumanta yan. Kaya dati, pagkagising namin sa umaga, sasabihin ni Don Ramon Fernandez sa amin, simple lang, mang-iibot ba kayo? Ang aga-aga, humuhuni na kayo. Si Jericho Diniera naman, mahilig sa milk. Yan yung mga natutunan ko sa kanila and so on and so forth. Calcium, no? Pampatibay ng puto yun. Totoo yun. Yan mga kinalakihan ko. At, So, pag karaoke session, palagi na kay Cap ang mikropono. kasi panahon ni Rick Astley yan. Yun! Together forever. Anong panama ni Roderick Paulat? Kanya-kanya yan. Si Dindo Pumarin. May mga mahilig sa art. And so on and so forth. Depende nga sa iyong gustong pampatay oras. Pampatay umay sa buhay. 24-second shot clock violation. Ito tawag kontra sa Pure Foods na naghahanap ng kanilang unang panalo dito sa ating PBA Legends face-off. This is the first start for playing coach Jojo Lastimosa. Normally comes off the bench or just handles the team from the sidelines. Pero alam ko si Rodney Santos and Coach Winyo is in the US, in Las Vegas specifically, to train with the Fighting Maroons. Kaya konti lamang sila sa rotation ngayon. Samantalang para naman dito sa team ng Blue, titignan natin if this will be a breakthrough day for them because they've lost their first 2 matches so far. Ito sa ating 3-play day single round robin elimination round. Well, malaking tulong sa kanila, Coach Ronnie, dahil Dwight Lavo is in the lineup today. The leading scorer for Pure Foods in their opening day loss laban sa team ng San Miguel. Lastimosa, missing. Tumatakbo si Espinosa. Kasama si Codiniera pero outnumbered sila. Mas marami ang Alaska and Espinosa. Nakabuslo with a foul. Parehong Mosa. Espinosa laban kay Lastimosa. So Nosa over Mosa. And this is the masterpiece of Tony Boy Espinosa, a mid-range master pulling up for the 4th field goal of Pure Foods here in the initial quarter. And one completed by Tony Boy. Dating Green Archer, no, Coach Ronnie? Pride of Iloilo. Ilonggo, ito si Noy. Alaska, lamang
ng 5. 14-9 dito sa ating first quarter. Johnny Abarientos gahanap ng papasahan. Finds Carriazo. Carriazo nakakuha ng first basket kanina para sa Alaska. Mintis from outside. Espinosa. Nakuha niya yung kanyang mintis. Codinera, uy! Yan ang pinakamahirap gawin para sa amin kasamang Eric. Pag yung bola tumalbog palayo sa'yo, ang tawag namin dyan, my goodness. Yung paghabol. Equivalent to punishment. You can equate that to agoy. Kaya nakakatuwa mapanood itong mga legends natin, Coach Ronnie, ano? Nakakatuwa talaga magsama-sama. Unang-una, yun, makita mo yung camaraderie. Kaya nga maganda, iniimbitahan natin yung mga manonood. Ano? Mas maganda makita nyo yung action dito sa Pasig City Sports Center as Ferriols misses. Kasi nakikita mo kahit magkakalaban, ano, before the game starts, tapikan, kwentuhan, kumustahan. Kanina nga, panayabati sa isa't isa kasi puro tatay na, Happy Father's Day, Happy Father's Day. Nakakatuwang mapanood. Carriazo, yes! He's one of the youngest in terms of age dito sa ating competition. In and out, threading the needle, beating the last line defender. And the Jet has a total of 5 points. And the last guy 7 of 12 from the field. And Carriazo right now leads all scorers. Samantala, for Pure Foods, papasok yung kanilang leading scorer in the last game. Roger Yap, may 18 points nung talo nila kontra sa Ginebra. And also papasok din si Glenn Capacio, naka 15 points in their last game. Sayang, no? Sana yung ating banda, throwback din. Alam mo kung anong tipa pag gano'n? Paano? Dag, mabagal din. Kasi nakakabilis ng takbo yung ganyan kaya. Mahasabayan mo no? Oo, at agoy. Oo, kasi pinapaalala natin, baka may mga batang nanonood, ano? I mean, itong mga players natin, Coach, what do you say average age right now ng ating mga manlalaro ngayon, yung mga legends natin? I guess about 50. Tinan nyo yan, 50. And that is past your half-life. Oo naman. Past your good years. Saka, malapit ka na mag-senior. Ilang taon na lang? 10 taon na lang yata, di ba? Parang pinarusahan mo kami. Alam mo, Rick, ganito yan. 50 is the new 40. Huh? That's why this is just the start of a 3-conference tournament. Ito si Willie Miller, bata pa to. Si Eddie Lau, bata pa to. Ito yung nasa... Ano ka to? Sila yung nagpapapasa ng average. Yeah. Sila Eddie Laure, sila Willie Miller na bago pasok ngayon. Willie Miller, 10 points in their last game. And one primary reason why hindi sila nakalusot doon. Dahil Miller scored over 20 points doon sa unang laban kontra sa team ng Ginebra. Pati si Janay, hindi pumalo yung scoring. That's right. Last week at... Abarientos only 7 points. At masakit na wala si Poch Wino. Poch had 6 points in their last game. At saka yung rotation dahil alam mo naman 10 lang sila max. Oo. And then Kenneth Duremdes, parang wala. Kasi may trabaho siya. 12 points kay Duremdes. Siya yung leading scorer ng Alaska nung talo sa San Miguel. Here's Yap against Miller. The Banda Master. Ang pamato ng Cebu. 19-13, Alaska. Ang may hawak ng 6 na puntos na kalamangan, Abarientos. Pinasa sa gilid. Braulio Lim is in the game along with Eddie Laure nga. At si Gomez. Ayan, Nakita mo yung loose ball. Ipaghabol, Oo. Ang tawag sa amin yan, hindi na loose ball. Lost ball. Lost ball na. Hindi na mahabol. Abarientos with a 3. Everything is not lost. The Johnny A has still that softest touch. Tsaka pag pinapanood mo si Johnny, Coach Ronnie, may shift. Yung pagka-shifty niya, Adyan pa rin Masakit sa tuhod, bantayan. Pagkalaw na side to side, yun talaga ang medyo mahirap. Pag yung lateral movement ni Ganga, Coach Ronnie, nawawala pag tumatanda na Alam mo, side to side, front and back, up and down, agoy. Lahat yun, Ayan, loose ball na naman, napuntang lost. Wala na humabol. Substitution here, papasok. 2 former LaSalle players, Joey Santamaria and Dwight Lago. The LaSalle connection.
If I remember correctly, a few championships din, napanalo na ito nila Dwight Lago during their time in the UAAP. So, may kapatid pa tong mas bata, si Elmer Lago. Oh, that's right. Kabanda ni Santa Maria, wala. Tatakbo si Johnny. Alam mo si Joey Santa Maria, talagang naglalaro ito pero nasaktan na kasi si Joey dun sa Return of the Rivals eh. And I think he's been enduring that calf pain ever since. Normally, very agile to. Bata pa to eh. At saka lagi sa mga commercials ito. Ang daming pag-aari nito eh. Bako, Anderson. Well, that's what these players do. Sacrifice for the fans para naman makapag-enjoy kayo ngayong linggo during Father's Day. Siyak again. Papanda na naman, Coach Ronnie. Usay bumanda talaga dahil parang si Pinita Corrales eh. Bumabalo yung balakang sa ere at humahanap ng square mark dyan sa ating glass. Roel Gomez missing. 3-point specialist ng Alaska. Yap to Capasio. Roger Yap. Inikot Dwight Lago open for 3. Alaska, lamang. Final 30 seconds. Ng ating first quarter. Medyo mabilis-bilis tumakbo itong ating first quarter, Coach Ronnie. You know, both teams. Pwede mo na sabihin na high-scoring first quarter. Right. Ito, Laure. From the Falcons to a lot of PBA teams, Edelare still has that nice-looking jumper from that right shoulder. Capasio. 5 seconds. Lago, turn around. Yes! A very competitive first 10 minutes ng ating PBA Legends face-off sa pagitan ng Alaska and Pure Foods. Alaska 1-1 sa ating standing. Samantalang Pure Foods naghahanap ng kanilang unang panalo off the bench. Roger Yap coming in. 24-19. Alaska with the lead going into the second quarter. Second quarter. $24-19 ang ating talaan. Alaska lamang ng 5. Right now, leading the way para sa Alaska, Abarientos and Hawkins, yung dating tandem nila during your championship run with 7 points each. Sama mo pa dyan yung Carriazo na 6. That will be 20 points for the aces of the 24-point output for the white shirts of Alaska, and that has eclipsed the 19-point total scored by Pure Foods in the first 10 minutes. Of course, a sprinkling of 2 points here and there for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 players. The total 19 points for the blue shirts of Pure Foods. Santa Maria fouled sa ilalim. Abarientos ang tatawagan. Is it gonna be a shooting foul? Hindi. Baseline inbound. Roger Yap para sa Pure Foods. Ano ba kailangan ng Pure Foods dito, Coach Ronnie? 2 games already sa ating short tournament and naghahanap pa rin sila ng unang panalo. Outside shooting, ang tingin ko na pwedeng maging susi para dito sa Pure Foods. Makita mo yung depensa, nakasakal doon sa loob. Oo. Hindi ka tumama sa labas, hindi bubuka dahil isa sa pinakamahirap sa amin at our age is to close out, meaning lumabas ka't bantayan ng 3-point line. Exploit yung ganun, ano? As Roger Yap tumatakbo. Roger Yap all alone against 4 defenders. Capasio from the elbow. Yes! Ayan, makatira sa labas, Coach Ronnie. Sinasabi mo ba hanggang sa 3? Hanggang sa 3. Deadly as ever. A lockdown defender. A reliable mid-range gunner. Len Capasio. Waray-waray.
Oh, galing. Manikas. Galing Oo. kumantay niyan dati. Grabe. Matikas talaga. Ala ko, nakapanood ko si Capasio, nakaka-shutdown talaga ng player to. Oo, Panahon niya. pati import. Galing. Oo, kasi may mga imports dati 6'3 and below eh. So siya yung mga tinatapat. Katulad nila Carlos Briggs, Oo. nila Dexter Shouse, nila Monstroders. These are former NBA players na hindi patakbuhin. Oo. Talagang legit. Sila Tony Harris. That's right. Oo, sila Kevin Upshaw. Yung iba nag-champion sa NBA eh. Kaya nung nakita ko in the flesh, talagang ikilabutan ka at matutuwa ka. Capasio with 6 Versa points. Picking up where he left off in their last loss, wherein he had a total of 15 points for Pure Foods. Isa na lang ang pinoprotektahang kalamangan ng Alaska. 24-23. Miller. Yes! Kailangan ng Alaska yung puntos na yan. First basket. Second unit points contributed by the Thriller. Miller was named as the best performer in Alaska's first win of this competition. Tira mula sa labas. Oh, Capasio! 3 straight baskets. That will be 9 points. Capasio ties the game. 26. First deadlock. Miller. Always smiling. I stand corrected. That will be 7 points for Capasio here in the quarter alone. At kanina, first basket ng Alaska yon, yung short corner shot ni Willie Miller. Oh, Capasio looking for the lead. Pinasa. Lago gives Pure Foods their first taste of the lead. 9-2 here in the second quarter in favor of the Blue Shirts. 28-26 ang Barrientos. Carriazo. Ferriols pulls up sa harap ni Balingit. Balingit the rebound. Alaska beginning to miss. Feeling the short rotation na mayroon sila. Given na 2 players down itong Alaska dito sa labang ito. Santa Maria to Balingit. Nasa ilalim. Balingit. Traveling. Na-pressure na paligiran ng mga Alaska players, Coach Ronnie. Totoo yan. Bong Hawkins coming in. Hawkins, the Hawk, or AKA the Hawk, with 7 in the game. And Hawkins poposte agad. Susubukang poste ang Santa Maria pero pinasa ni Abarientos kay Carriazo sa ibabaw. They're looking for Miller. Eto si Miller. 8 seconds to shoot. Miller. Oh, Hawkins. Yes! Parang huling sumablay si Bong Hawkins na naglalaro pa sa Alaska. Bihira talagang magmintis. Yan yung territory na, Coach Ronnie. Yung gilid talaga, no? 3-point game last time around but had 5 rebounds and 1 extra pass para sa Alaska. Lago to Santa Maria from the elbow. Wala. Tapik ng bola, mapupunta kay Lago. Fresh 14 seconds sa shot clock na Pure Foods. Yap nasa ilalim, pinasa. Agawan ng bola, mapupunta kay Johnny. Johnny, 2 against 1. Abarientos, yes! 9 for Hawkins, 9 for Johnny A. 18 coming from the flying A and La Hawk. At lumalakas na naman ang tambol. Oh. Bonel Maningit, naagawan ni Carriazo. Carriazo nawala ang bola. Pumunta sa Pure Foods. Lago sa labas. Ferriols. Ganda ng box out kay Balingit. Ito si The Jet, parang pwede pa maglaro ito sa PBA, ano? Pwede. Bilis pa, maliksi as Ferriols puputos sa mapupuntang Kalamangan ulit sa Alaska. 32-28. Yap. Hirap. Grabe yun. Against 2 defenders off the glass. Right side, going left, floating, banking. Cutting the lead of Alaska to 2 points. So kung malaman, Coach, kung anong paboritong dish lutuin ni Roger Yap, eh. Tama ka, no? Ano yan? Pwede tinola, di ba? Tinola, oh. Masarap Tinola. yun. Nag-uulan na ngayon. Ang sinabi na, Tola, oh, tola. ano yun? Tola. Iba ang tinola sa Cebuano, ha? Tola lang. Oh, tola. Tawag. Iba. Sinabi ng Pag-asa, rainy season na nung Friday, eh. Grabe yun. Akala ko nananaginip ako, eh. Pero ngayon, makulim yun. Umaambo na nga, papunta natin dito, no? Yes, that's correct. Pero hindi pa rin napigilan ang ating mga fans. Ang dami na po tao. First game pa lang dito sa Pasig City Sports Center. Minti si Johnny.
Ito si Tony. Ravenna. Good defense para kay Ferriols. Carriazo, 2-on-2 break para sa Alaska. Abarientos. Finds Carriazo, yes! I think I saw that play many times over. Yap. Nagpasabit. And Ferriols tatawagan ng foul. Lamang 4 ang Alaska. 6 points so far for Roger Rapp off the bench. Or rather, 6 points for Roger Rapp. And we have not seen much of Dindo Pumarin so far today. Good news. Undefeated ang team ng San Miguel. Miguel. And not so good news para sa Ginebra. Danny Siegel is in the house. Uy, yun, oh. Oo nga. Pero Ginebra galing sa panalo to, no? So malakas ang kumpiyansa nito, mataas ang kumpiyansa coming into the latest match. Ganda nung cut ni Johnny, binabantiyan ni Ravenna. 9 on the shot clock. Carriazo, 4 seconds to shoot. 3 seconds, Ferriols has to pull it up. Hot check foul. Oh, sinuwerte ang Alaska doon. Bulingit, tinawagan ng foul. So, balik sa 14 seconds ang shot clock dito ng Alaska. May report para sa atin, si Rina. Yes, Eric, I just spoke with Dindo Pumaran and he told me that compared to the other 3 teams, they are the team that can't run here dahil marami daw sa kanila talagang meron mga tight hamstring, knee problems, and even Coach Jerry Cordeniero who came here with an upset stomach but still forcing himself to play here. No pressure para sa Pure Foods team. It's as simple as enjoying this ball game and giving fun also for the fans and the crowd here. Eric and Coach Ronnie. Maraming salamat, Rina. Tight hamstrings, Coach Ronnie. Ano? Hindi, kailangan pa paano ba i-stretch siya para mas maluwag-luwag before the game? Unang-una, it takes time to recover. Normally, we try to ice yung area na sore. Pero mahirap kasi kung hindi ka makapag-ensayo ulit and prepare, you have to overextend yourself again because of the competition. So, they played for 2 straight weeks. So, you you accumulate the amount of soreness that you have experienced because of a tournament that we're playing in. Kadalasan kasi exhibition na lang yung nilalaroan namin. Oo. Pero ito, totoong competition ito. With, obviously, may prize aside from yung pride factor, ano? Na panalo ka, may prize din. Yes. Yap, against Miller. Nice fake by Yap, pero walang mapuntahan. Capasio. Difficult shot para kay Capasio. Hawkins. Abarientos nagbababa. Nasa gitna. Hawkins again. Grabe, no? Parang mahusay sa geometry si Bong Hawkins, eh. Tsaka yun yung mga alanganin ng distansya, eh. Hindi mo alam ba, boarding ba to o diretso na sa ring? Pero kabisado ni Bong, eh. Sukat na sukat. Balingit, nasa ilalim. Balingit. Foul by Ferriols. A total of 15 second quarter points so far para sa Pure Foods. While for Alaska, meron silang 14. Balingit 9 points in their last game. At very active today si Bunel. Ganun din si Bunel, Coach. Yan, pag tingnan mo yung kamay sa bola, halos matabunan, eh, no? Matakpan yung buong bola, eh. 9 points in their last match. 2 of 7 from the field for the Man Mountain. 5 of 8 from the line. Short on the second free throw para kay Bunel. Lastimosa is back in the game. Nice cut by Ferriols. Easy. 2 points. Ferriols has made impact laban sa Pure Foods. Total of 8 for John Ferriols. Patrimonio, Mintis, and Lastimosa the rebound. Nakakailang kasi si Johnny kung saan sumusulpot. Sumusuot, oo. Parang sa lagubang, eh. Yung mga maliliit na butas, bigla nilang lumalabas. Ang bilis pa nung kamay. Lastimosa, nawala ang bola bahagya. Roger Yap is down. Miller, almost traveled. Miller throws it to Hawkins, pero may foul yatang itatawag. Kinakabahan ako pag may natutumba, eh. Oo. Capasio ang tinawagan ng foul.
Final 2 minutes of the first half. Lastimosa. Ganda pa rin yung form, ano? Once upon a time, he was called Mr. Helicopter because of his hops. Eh, hita pa lang, palo-palo na. Meron din bansag na the legs dyan dati. Oo. Yan kahit ako nung high school pa ako nun eh. Yung nadidinig mo talaga maugong eh. Kaya ang taas naman ni Jonas, ang laki nung hita eh. Anong hita? Sa amin, ang malaki lang shorts. Eh. Di ba yung panahon nyo, Coach, may iksi pa yung shorts? Maiksi. Maiksi pa. Tapos may bike shorts pa kami. Compression shorts. Sa ilalim, ano? Tama. Pero inabot mo na rin yung malaking shorts. Inabot ko rin. Kaka-retire ko lang eh. Ay, hindi pala. Natatawa naman siguro yung ating mga manonood sa Patrimonio on the break. Sabi ko sa'yo, kung Diyan saan naman si- nagagaling si Johnny. Eh. Johnny, may sundot na naman. Parang pesteng ahead. Time out of Pure Foods dito. Lamanga, Alaska, 42-35. 109 natitira sa ating first half. Alaska, talagang ang ganda ng kanilang performance dito, Coach Tony. Bahagyang nawala ang kalamangan sa kanila pero muli nila naibalik. After just a few minutes, ngayon, pinoprotektahan nila itong 7-point lead, 42-35. 1 minute, 9 seconds natitira sa ating second quarter. Patrimonio, pinopostehan si Ferriol. Pulls up! Pure Foods beginning to miss. But they fired the first firestorm dito sa ating pangalawang quarter. Briefly had the lead. Pero I believe this is already a, let me check, a 12-3 counter run para dito sa Alaska the last 3 minutes of the second quarter. Mintis ang Alaska, pagkakataon ngayon ng Pure Foods. Hirap. Bawasan itong pitong puntos na kalamangan ng white shirts. Johnny A. Pinasa. Hawkins. Pumeke. Hawkins. Pumukol. Wala. Tapik ng bola. Ando doon na naman si Johnny. And Johnny, tinignan ng oras. Will waste some time sa kanilang shot clock. Merong mga 8-second difference. Game and shot clock. Abarientos for 3. Wala. Final shot dito para sa Pure Foods. With 6 seconds remaining in the first half. Papasok si Espinosa for Ravenna. Coach Dindo Pumaran, hindi pa natin nakita pumasok, ano? Alam ko may masakit kay Bullet eh. Ganda ng catch ni Capasio. Capasio with 2 seconds. Capasio! Yes! What a shot by Glenn Capasio. As the game clock expired, panoorin ulit natin. Good defense here. Wala nang magagawa pa si Jonas dyan. Oh, that's a case of good defense beaten by better offense. And we will be seeing an 18-point second quarter para sa Pure Foods, while Alaska accounted for 18. That's why the count still is a plus 5 points heading to the last 2 quarters, still in favor of Team Alaska. Welcome back po muli mga kasambahay. Nandito pa rin po tayo sa Pasig City Sports Center sa pagpapatuloy ng UNTV Cup PBA Legends Face-Off. At katatapos naman po ng first half ng ating first game for today kung saan lamang po ang Alaska against Pure Foods sa score na 42-37 ng Pure Foods. At habang nasa halftime break po tayo mga kasambahay, eto po, panoorin natin ang isa sa mga idol natin. Ito po, nung bata po ako, talagang fan na fan po ako nito, na Mr. Clutch. Of course, Jojo Lastimosa here in Heart of a Champion. Kilala sa kanyang deadly perimeter shooting.
tinuring siyang Michael Jordan ng Pilipinas. Mr. Clutch, the fourth quarter man, Jojo Lastimosa. Sa kanyang makinang na playing career sa professional basketball, isa si Jojo sa most celebrated players of his generation. PBA 25 Greatest Players. 10-time champion. Three-time Medical 5. 10-time PBA All-Star. Rookie of the Year. All-Filipino Cup Finals MVP. At sa maraming parangal at pagkilala sa kanyang husay sa basketball, nakamtan niya ang tagumpay na pinapangarap ng bawat aspiring basketball player. It's just true hard work and hours and hours of practice and sacrifice. Nung nag-umpisa pa lang na maliit pa ako, and it never stopped. I think it's very common to a lot of successful people, whether in business or in sports, that kung ano man success na meron ka sa buhay, it just doesn't happen and it just doesn't go your way without working for it. So, secret is just hard work. Nothing was planned. Of course, nung nag-uumpisa pa lang ka ng career, I really had no big ambitions na PPBA ako or magna-national team ako. Back in the day when I was still trying to make a name, nung high school ako, or when you have to go back, kahit nung elementary pa ako, I just wanted to play the game because lahat ng most of my friends and neighbors sa probinsya namin naglalaro ng basketball. So, I played the game because I love the sport, and even up to the time na nag-national team ako and nag-PBA ako, the love for the game was still there. And if you don't love the game that you play, it's not worth your time. So for me, it was because I love basketball so much. Nag-retire man siya sa professional basketball noong 2002. Balik hardcourt muli ngayon si Jolas para sa benefit tournament na makakatulong sa mga retired basketball players na nangangailangan sa pakikiisa sa UNTV Cup PBA Legends Face-Off. More than anything, it's just friendship. Although, ngayon, yung mga kaibigan ko, yung mga ka-contemporary ko, pag nagsama-sama na ulit lahat, because those guys na kasama ko ngayon, naglalaro ngayon sa UNTV Cup, puro nagkabanggaan kami nung mga time namin. And yung friendship medyo is set aside for a little bit of competition, but more than anything, I just love the idea na nagsasama-sama kami ulit for worthy cause. I'm honored to be a part of this group na nag-organize nitong mga fundraising games, and of course a lot of credit goes to sila Atoy, sila Ed Cordero, sila Alan, and the guys who actually moved this program to where it is now. And kami naman ng mga ex-pros din, we are just willing to help them in any way, and being a part of this is a great honor, and I think it's such a worthy cause na I have no problem putting my time in it. Sa loob at labas ng hardcourt, a true legend lives inside Jolas. At bilang active officer ng PBA Legends Foundation Incorporated, pinupursige niyang magkaroon pa ng maraming proyekto gaya nito na makakatulong sa mga retired basketball players. I would like to encourage the fans of this UNTV Cup and PBA Legends Foundation. Kung ano yung project namin right now, it's the UNTV Cup. It's a basketball game, but we have a lot of other programs ahead. We will have mga golf tournaments, probably have a concert somewhere along the road, but we want to ask for your support because without your support, all this project will not be a success, and we want to thank you for being a part of this, and this is just not for us, and we know that a lot of ex-pro will benefit with this program. Kaya I want to thank also the UNTV people, especially Kuya Daniel, for being a huge part of this program. Tunay na legend sa basketball at tunay na legend din sa pagtulong sa kapwa. Jojo Lastimosa, ang basketball legend na may heart of a champion. Being one of the biggest names in basketball, kita naman natin ang pagmamahal ng isang Jojo Lastimosa sa kanyang mga kapwa retired players. Hindi na po natin patatagalin. We will continue the remaining half. Bigyan na po natin muli kay Eric and Coach Ronnie. Maraming salamat, Ryan. Back to the action dito sa ating first game. Alaska kontra sa Pure Foods 42-37 para sa mga nakaputi. Naghahabol na naman ang mga nakaasul. Naghahanap din sila ng kanilang unang panalo dito sa ating short PBA Legends Face-Off. Gusto mong pang umaba, ha? Ay, nako. I'm sure hindi lang ako naghahangad. Pati mga fans. Kita mo naman, halos punong-puno na ating venue, Coach Ronnie.
because of kahit Father's Day, dinayo tayo dito ng ating mga fans. Tama ka. It can turn out to be a family event talaga kung tutusin natin, especially on this special day para sa ating mga padre de pamilya. Puntahan natin itong report ni Rex. Eric and Coach Ronnie, since Father's Day ngayon, kasama natin ang anak ni Willie Miller, 14-year-old Dre Miller. Dre, ano ba yung common bond yung mag-ama? Yung mga pag-shooting, then yung mga practice namin sa court po. What about sa school? Tinutulungan ka ba niya? Opo, dito lang sa mga homework ko. Minsan lang. And alam ko maraming kasambahay ang gustong malaman kung Willie the Thriller Miller din ba siyang daddy sa bahay? Nakakatakot ba siyang dad sa bahay? Opo, nakatawa dahil sobrang linis ang bahay na dahil kung madumi, papagalitan kami. What about, kasi napapansin namin sobrang kulit din niya, joker din ba siya sa bahay? At sobrang dami niya mga dad joke din po. Nakakatawa sobra. All right, thank you very much, Ray, and good luck to your dad on today's ball game. Back to you, Eric and Coach Ronnie. Alright, maraming salamat, Rex. I'm sure it's a fun household, Willie Miller. Every time, never fails na magpatawa, entertain the crowd. So hindi lang Willie the Thriller Miller, kundi Willie the Cleaner Miller. Oh, di ba? Gusto niya malinis sa bahay. Sisita daw sila eh. It's cleaner time. Malingit. Double team. Grabe, pag umikot, parang wala ka na makita. Abarientos, ang ganda ng pasa, and Miller with a basket. That was a 3-on-2 situation anchored by Johnny Abarientos. 7-point lead for Alaska. Meron tayong possibility na magkaroon ng triple tie with 3 teams with a 2-1 win-loss card. In case hindi manalo ang San Miguel mamaya sa Ginebra. Patrimonio. Trinabaho talaga ni Alvin yun. Go. Siguro mga 15 taong ko nakita yan. Mali ako. 20 years ko nakita yan, dating back to our national team days. May report para sa atin ngayon, si Rina. Yes, Eric, down by 5 points in that first half. Still a great job para sa kupunan ng Pure Foods team. You know what? They were joking inside the dugout saying kahit anong mangyari, pasok pa rin tayo sa semifinals, kaya swerte pa rin tayo. On a more serious note, they seem to be very relaxed. Coach Linda just told the team to play slow but very careful on the second half. They also need to focus on their pick and roll kung saan sila nahirapan during that first half, and also to make sure to always get back on their defense. Eric and Coach Ronnie. Maraming salamat, Rina. Just a 2-point game now. Miller, they need this basket, and he puts it in. And the cleanest shot from the Miller. Walang alin, 7 for Willie Miller. Yun ang masakit para sa Pure Foods. Every time bababa ang Alaska, they have an answer. Eto, may steal sila. 4-on-2 break. Abarientos. Yes! Nako. Bigat nun, a 5-point swing. Kita And then, mo, kaya sabi ko, nako eh. Kasi mahirap ko kunin sa amin yun, yung parang tinatawag naming moon ball. back-to-back turnovers para sa Pure Foods. Yung huli nga, yung moon ball na yan na hindi na salo ni Bong Ravena. Transition defense is always a huge problem for us at this stage. But of course, for competitors who want to protect their basket and like to win, talagang double effort to get that job done. To get the job done, rather. That's a 6-point run para sa Alaska. They lead by 8, 50-42. Yap kontra kay Abarientos, double team. Yap walang mapuntahan. Gets the ball back, pero natapik. Lago with a shot. Miller, bilis pa ng paa, nahabol ang bola. 3 against 2 here. Abarientos, pinasa. And Laure with the basket. Alaska pushing the pace. 10-point team for the Aces. Or for Alaska, rather. Kasi meron silang 10 points dito sa quarter nito laban sa 5. Para sa team ng Pure Foods, timeout para sa Pure Foods.
8-point run para sa Alaska. Kanina, 44-42 lang ating talaan at biglang bumirit ang mga nakaputi at 10 ngayon ang kanilang lead. 42, make that 52-42. 3-point shooting and then fast break scoring. And they have pushed the pace dito sa pagbubukas ng third. And sabi nga natin kanina, they have already counted for 10 points. After being limited to only 18 in 10 minutes, ito 10 points in under 4 minutes nagawa nila sa pasimula ng ating third quarter. Capacio nagmintis. And yung bola na kay Johnny. Abarientos, wow, zigzagging and scoring! Takbo ng mabilis. Hesitation, change direction. Agoy, agoy, agoy para sa defender. 12.8, pinakamalaki para sa Alaska. And the Flying A tying his jersey number with a total of 14 points today. Lago, bakante. 7 to shoot. Capacio for 3. Wala. Abarientos nasa gitna. Nice pass. Carriazo, reverse. Yes! Kinuha pa sa ilalim. Oo. The Jet going stealth underneath. 12-0 run para sa Alaska. 56-42. Biglang lumobo ang kanilang kalamangan dito. Codinera, what an up and under move. Wala, off the glass. Dumikit sa ano, no? Doon dumikit kaninang Pure Food. Pure Food sana eh. 44-42 yan kanina. Biglang bumuga sila Willie Miller, Johnny A. Oh, speaking of Willie Miller, yan na naman. 17 na bigla. Alaska determined. Alaska already with 17 here in the quarter, while Pure Foods just with 5. Espinosa, wala. Ito yung sinasabi mo, Coach Ronnie, no? Nagmimintis ang Pure Foods kung saan kailangan nila makapuntos, mga tira sa labas. Kanina kasi namagala ng Pure Foods eh. Pace nila yun eh. Ang Alaska hindi na pumayag. Oo. Bilisan nila dahil alam nila mas bata sila. Pangalawa, mukhang mas kondisyon sila. Oh, andyan pa si Carriazo, Laure, Abarientos, kaya mas mabilis-bilis na tumakbo. And Miller, Parang hindi pa naipahinga si Johnny A. actually, Laure. Wow, sunod-sunod ang pagpuntos dito ng Alaska. They have eclipsed their second quarter output na 18. 19-point third quarter para sa kanila, 5 pa lamang para sa Pure Foods. This is a 17-point run. 17-0. Di pa po nakakapuntos ang Pure Foods simula nang dumikit sila 44-42. Eh, ngayon, 61-42 na ang ating talaan. Finally, Pure Foods will score. That's about 6 minutes. Hindi nakapuntos ang Pure Foods. Miller nakawala. Blocked by Codinera. And the defense minister chalks up his first rejection. Lago, mintis. And Laure with the rebound. Carriazo. Nasa corner. Nilabas ang bola kay Abarientos. Coming down to 3 minutes remaining sa ating third quarter. Johnny A to Jeffrey Carriazo. Nothing but net for the Jet. 5 3-point baskets para sa Alaska. And kanina pa hinihingi ni Coach Jojo yan, mag-foul na daw ang Alaska. I think they want a few players to come in. Ayaw nilang tumimeout para din hindi makapahinga yung kalaban. Kung gustong tumimeout ng Pure Foods, kunin nila yung timeout nila. Mga strategy. Nalalaman ninyo mula kay Coach Ronnie. And ito, Pero alam mo, gusto ko silang tulungan. Gusto kong tumawag ng timeout. oo nga pala, Coach, nakakalimutan ng ating mga fans. Sinabi ko last week, lalaro ka today eh. Nandito naman ako today. Kasama ko. Sa ilalim, Santa Maria nagmintis. Ikaw ang nangako, ha? Kita mo, napa ako. Only 2 points in the last 7 minutes para sa Pure Foods. And they are down by 20. Abarientos. Gomez. Yes! Very relaxed. Napakalaki ng kalamangan. 22 points. Advantage of Alaska. They have a 24 third quarter points laban sa kabuang siyam para dito sa Pure Foods. Capacio continues to score well para sa Pure Foods. Capacio today with 13. First bare double figures for Pure Foods. It's a 22-4 run para sa Alaska.
Hawkins, yes. Sukat na sukat ni Bong Hawkins. Mga perimeter shots na yan. Loob, labas, fast break, 3-point shooting. Siguro nasa 70% ang field goal clip dito sa quarter na ito. Oh, for sure. Alaska. Nasundutan si Santa Maria but may foul itatawag kay Bong Hawkins. Hawkins, mga nakakaalala, perpetual help to Coach Ronnie, di ba? College and legendary battles against Letran nung panahon niya. There's a miss ni Roger Yap mula sa labas. Miller catch and shoot. Miller in and out. Malakas pa si Willie. Oo, bilis ng liksi pa. Yap, catching and laying it in. (68-48). 20 pa rin ang kalamangan dito ng Alaska coming down to the final minute. Ating third quarter, Hawkins to Abarientos. Abarientos for 3. And Lim keeping it alive. Miller off the glass. Malakas Miller trying to keep it alive. And pushing foul. Ito tawag kay Willie Miller. And Jolas. Meron pa rin kakapal yung buhok. Maputi na lang eh, no? Uy, Richard Gere yan. Kaya nga. Oo. Mga Dati nung mga bata kami, Corey Hart. Corey Hart. Oo. Yung mga tawag Corey Hart. Corey Hart. Ngayon, Richard Gere lang. Oo. Braulio Lim. Uurong. Lalabas ulit. And they want to see Bong Hawkins with the ball. This is the biggest scoring quarter so far for Alaska in this match. Lim po poste. 6 seconds to shoot. Lim turn around. Yes! First basket of Braulio Lim in the competition. Not an AC conversion coming from the bruiser. Braulio Lim. 22.8 Alaska over Pure Foods. Capasio binabantayan ni Gomez. Final shot para sa Pure Foods dito. 6 seconds. Cutting through the lane, Codinera. And Coach Jerry Codinera. Dati formerly head coach ng UE sa UAAP. Jerry parang di tumanda masyado, Coach Ronnie. Ano? Face pa rin talaga eh. What a rare 2 straight misses para kay Codinera. For 3, Espinosa, wala. And that is it para sa ating third quarter of action. And what the last 10 minutes was para sa Alaska. Really outplayed Pure Foods. And ang ating final score after 3 quarters, 70-48. Alaska lamang kontra sa Pure Foods. Babalik po tayo sa Pasig City Sports Center at kitang-kita nyo naman, halos mapuno na tayo dito sa ating venue for the third playing date ng ating PBA Legends Face-Off. At dahil apat lang po ang ating Legends teams mula sa PBA na nakilahok dito, it's gonna be a very short tournament. Patapos na po ang ating elimination round. Susunod na dito yung ating Final Four. Right now, first game ng ating Sunday doubleheader. Maya-maya po, San Miguel kontra Ginebra. Pero ngayon, Pure Foods naghahanap ng kanilang unang panalo pero baon na baon sila dito. 70-48 kontra sa Alaska na may 1-1 sa ating standings. Roger Yap pinasa, Santa Maria in traffic. Yes! At habang may konting lull tayo dito, ipapadala natin yung ating condolences
to Sir Jerry Panghulan sa pagpanaw ng kanyang ina. Our condolences and sympathies to you, Sir Jerry, and sa iyong pamilya. From all of us to you and your family, Sir Jerry, our deepest condolence. Abarientos trap. Inikot ang bola. 2 seconds to shoot. Hawkins. That's not gonna be enough. 24-second shot clock violation. Dapat pinersa na ni Bong Hawkins yun dahil wala ng oras for Alaska. 28-11, third quarter scoring. That was a humongous blitz that led to a tremendous breakaway for Alaska after a tight first half at 42-37. Pasa ni Yap, nakuha ni Hawkins. Braulio Lim fading away. Lim wala. Espinosa ngayon, nagbababa ng bola. Ito si Tony Boy, maliksi pa rin. Ganda ng pasa kay Santa Maria. Oh, great ball movement. Cordillera, easy two. Bata pa si Tony Boy. Halata sa paggalaw, no? Kita mo hindi pa tumangkad. Bata pa si Tony Boy. Screen ni Lim para kay Johnny, and Johnny with a long two. 4 players in double figures today for the Aces, led by the 16 of Johnny A. And he makes playing basketball look so easy. Parang napakadali nga, Coach Ronnie. Yun nga, no? In a game dominated by Giants, he is a little giant in his own way. Mintis si Yap. Abarientos, bilis pa magbaba ng bola. Oh, Abarientos all the way! On cue. 18 for the Flying A. Tira sa labas, Espinosa wala. And it's been all Alaska para sa start ng ating fourth quarter. Ang tanong natin dito mamaya para sa Ginebra, makakalaro ba si JJ Helterbrand? Yung live player na siya dun sa opposite league nating nakikita. Oo, that's true. And masakit yun because he had 28 points to lead Ginebra. Pinangalawahan ni Vince Hizon with 25. And I believe JJ is the youngest player sa ating competition. Oo, karirretire na yan, Coach Ronnie, no? Parang kahapon lang. Halos kasabay mo. Hindi, kamakalawa ko. Kamakalawa bago mag-milenyo. Ang tagal na nun. The dinosaurs are back. Sabi nga ng Raptors fans. Lastimosa. Yes! 5 for Lastimosa. 7 3-point baskets. Or make that 6 3-point baskets for the Ace for Alaska today. Santa Maria is pumped. Leading the way para sa Alaska, Johnny A with 18 points. Tapos si Carriazo and Hawkins with 13 each. May substitution dito si Dindo Pumaren. He's been calling the shots para sa Alaska. Pure Foods. Sorry, para sa Pure Foods. Oo. 4 na players ang papasok dito for Pure Foods. Ravenna, Capasio, Malingit, and Lago. Paano man nalalamang medyo pagod na sila, Rick? Kasi, Dalawa na lang rebounders. ayaw nga, lahat dito eh. Ang tawag namin dyan, CR mode. Sorry, CE mode. CE mode. Conserve energy. Walk before you run. Johnny, wala. And Balingit may rebound. 77-53. Capasio. Looking to start the offense. At nagbabaga doon, Capasio and Lastimosa. Sayang yung tres ni Dwight Lago. Glenn Capasio. Umikot sa kabila. Yap to Lago. Lago for 3. Yes! Pangatlong 3-point basket para sa Pure Foods. Lago in his comeback game already with 9 points. 2 players in double figures para sa Pure Foods. Capasio 13, Roger Yap with 10. Hawkins kontra kay Yap.
And it's nice to see, poposte to si Hawkins. And how physical yung action na yun, Which goes to show yung mga manonood, Coach Ronnie, the veterans, kahit na, this is still a tournament, pero yun nga, they try to keep things as serious as possible, especially pag in the midst of the action sa post inside the paint. Tira sa labas, Capacio, yes. 5 straight points para sa Pure Foods. Alamangan, bumaba sa 11. 7 points in the quarter para sa Alaska. 10 points naman para dito sa Pure Foods. Lastimosa, binabantayan ni Capacio. And Capacio will be called for the foul. Dating magkakampi yan, dahil sabay umakyat sa PBA yan. Galing kami sa national team noon, sabay-sabay sila umakyat. Capacio, Codinera, Lastimosa. Si Alvin na late ng isang conference dahil naglaro pa sa national team yan. Saka si Dindo Pumareno, yan. 89, class 89. And this is batch na una sa'yo, Coach Ronnie, Then, nauna ako. Nauna ka naman. 88 ako eh. Kung sinabi ko kanina sa'yo off-air na nauna sila sa college. Nauna sila sa akin sa college. Samantala, lalabas muna si Lastimosa. And si Gomez. Lara and Miller. Papasok. Malingit. Off the glass, yes. 7th straight for Pure Foods. They only scored a total of 11 third quarter points, remember. Dito meron na silang 12. Pero halfway na tayo dito sa ating fourth and final quarter. Miller. Yes! 3 of 8 from the three ball coming from the Thriller. 13 for Miller. Yap, titira. Rebound na kay Laure. Oh, yung pasa, Johnny looking for Hawkins pero natapik. Here comes Dwight Lago sa kabila. Oh, Lago! Nadulas yung bola on the way up. More of a spot-up shooter talaga si Dwight. Uy, walang nakatingin. Ebong Hawkins. Patrimonio and Balingit looking the other way. Libre-libre si Hawkins sa ilalim. Kahit si Bong Hawkins na dito eh. Lago nagmintis. One-handed tip para kay Yap. He gets his own miss. Nakuha ni Johnny. Barrientos tatakbo na naman. Barrientos titiger. Spots up. Yes! 20 for Johnny A. At apat na players totaling 58 points. Barrientos 20, 15 Hawkins, 13 Carriazo, 12 for Willie, the Thriller, Miller. Patrimonio, ito, nasa ilalim. Wow, what a shot from Alvin Patrimonio. Ba't ko pa nga naman pahihirapan? Face-up jumper coming from Captain Lionheart. 4-time MVP, only eclipsed by the 5-time MVP winner, Junmar Fajardo. Carriazo mula sa labas. Pinabayaan na lang ni Bong Ravena ang bola. It's going to be Pure Foods possession. They are down by 21. Puposte na naman si Alvin kontra kay Laure. Oh, nice move, Patrimonio, pero medyo nadulas. Barrientos tumatakbo na naman. Passes to Laure. What a catch for Laure! What about the threading the needle pass coming from Johnny A? On point, pinpoint, precise and accurate. Lead back to 23 for Alaska. Balingit. Balingit falls down. Takes down Laure. Patrimonio, yes! Patrimonio last Sunday had a total of 18. Patrimonio today with 10. Third player, double figures for Pure Foods.
but they're still behind by 21. Abarientos, 8 seconds. Abarientos, what a pass. Now Carriazo, faking. Carriazo, inside to Johnny. Natapik ni Balingit. Tatakbo si Espinosa. Espinosa all alone. Yes. Espinosa with 5. $18 in the quarter para sa Pure Foods. 15 points in this fourth para naman sa Alaska. Ferriols misses. Espinosa, 3-on-2 break dito. Yung pasa niya, mababa sa paa ni Jeffrey Carriazo. Kasalanan ng bola yon. So Alaska, Coach Ronnie, on their way to their second win. Yes, Oh. they will wait for the outcome of our final match in this doubleheader dahil kung manalo ang team ng San Miguel, they will go to 3-0 and Ginebra will drop to 1-2 and will slug it out dun sa top team for the semis draw with a twice to beat disadvantage. While Pure Foods will meet kung sakali ang team ng San Miguel kung manalo San Miguel. Ngayon, kung sakaling Ginebra ang manaig, there will be a triple tie between three teams who will have a 2-1 win-loss card. So yan po ating scenario. Going into a very big match mamaya sa pagitan ng undefeated San Miguel kontra sa Ginebra na may 1-1 pero parehong komponan galing sa panalo coming into later's game. Abarientos with the finishing touches to this impending win para sa Alaska. Flying A coming up with flying colors today, and this is a very important win for Alaska that keeps them alive for a possible twice to beat edge heading to the semifinals. Abarientos with 22 points and 15 assists in today's game. And Abarientos make that 25 points, 16. Not yet done for Johnny A. Yani, 16 assists na pala yun. Patrimonio. Final 35 seconds. What a game for Abarientos. Hawkins with 15, Miller with 14, Carriazo with 13, Eddie Laure with 8 points along with Ferriols. And here's Laure trying to add to his output today, 92-68. And Espinosa off the glass with a layup. Talagang pinakita ng Pure Foods dito. May youth pa sila, Coach Ronnie, kontra sa Pure Foods. Alaska, you mean? O tama, Alaska. And in today's battle, Alaska will win every quarter. They were challenged at 44-42, and then a huge third quarter run was a killer run that broke the backs of Pure Foods. And Pure Foods will go down to 0-3, while Alaska will go up to 2-1. And we will await the outcome of San Miguel versus Ginebra to determine who the top 2 seeds heading to the semis will be. Ito sa ating PBA Legends Baseball. 92-70 ang ating talaan. A convincing win para sa Alaska na galing sa talo to kontra sa San Miguel last week. But what a bounce back game for them dito kontra sa Pure Foods. Pure Foods still winless. At ngayon ating best player from Alaska kasama ni Ryan. Ryan? All right, thank you so much, Eric and Coach Ronnie. Congratulations sa Alaska for winning against Pure Foods. And we have here our best player of the game, the Flying A, ang idol ko din. Of course, Coach Johnny Abarientos. Coach, congratulations for winning against Pure Foods. Kitang-kita pa rin namin lahat ng mga fans mo. Yung youth, yung quickness is still there. Paano mo mini-maintain yun, Coach? Hinahanap ko no? So, pag may chance, may opportunity sa Magnolia, sumasabay ako every now and then. Nag-scouting team ako. Coach, with your loss last week, nung sa game po ninyo, ano po yung mga adjustments na ginawa nyo this time? Kasi kitang-kita ngayon, very evident ngayon yung triangle offense ninyo. Una, kailangan namin mapamiliarize yung zone defense. No? Kasi we're having hard time to the zone against San Miguel kasi medyo malalaki sila.
So ngayon, medyo maganda yung ball movement namin. Saka nag-shoot namin yung mga outside shots. This next week, sa susunod nyo po na game, sa tingin nyo po ano pa yung mga kailangan ninyong gawin, enable for you para maging competitive pa po yung team? First of all, we need to continue to get in shape, no? Kasi halos lahat ng ibang players hindi na talaga nakakalaro. So, yung familiarity lang ng triangle. Pagka continuous na nagawa namin, we have a good chance na umabot kami sa finals. With that, saan po kayo lalabas ng inyong ngayon, ng family? Oh yes, happy Father's Day to all dads. And I want to thank God again, no, for giving me strength. Continue even from day one of my journey in the PBA. Andyan siya lagi sa akin, no. And sa lahat ng mga sumusuporta pa rin, especially UNTV, we're so blessed, no, nabigyan kami ng chance. Ma-showcase ulit yung mga talent ng mga legends, no. Thank you, Kuya Daniel, sa lahat mo na sumusuporta ng mga legends. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat din, Coach. And it's an honor to see you again to play. Maraming salamat. Good luck po sa susunod yung game, Coach Johnny Abarientos, The Flying. And congratulations muli sa Alaska for winning against Pure Foods. Hindi pa po nagtatapos dito ang ating doubleheader games. Ating papasok na po ang Game 2 ng pagharap ng Ginebra at San Miguel. Magbabalik po ang UNTV Cup PBA Legends Face-Off.